welcome our visitors in the most precious name of Jesus. Si Paul Andre Rodrigo, kapatid ni Brother Arnel, ni Sister Karen, no, invited by Sister Maymay. Siya yung naka-receive ng Holy Ghost dyan. No, thank you, Jesus. We praise you, Lord. Tsaka si Jerry Bartulay, stepbrother nila Brother Joe and Brother Jason. Thank you, Jesus. Mamaya, ituloy mo, makaka-receive ka ng Holy Ghost. You know, at sigurado yun, dahil promesa ni Jesus yan, ibibigay niya talaga yan. No, nasa atin ng mga tao kung ano ang desisyon natin, tatanggapin ba o hindi. Pero andyan na yan. No? Nasa atin kung paano kunin ang gift na ibinigay ni Jesus. So, thank you, Lord. Let's open our Bible in the book of 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3. Chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. Sabi niya, dapat alam natin ito, no? Ating alamin. No, nasa mga huling araw, perilous times shall come. No, yung mga mahihirap na sitwasyon, no, hard, no, difficult, grievous na mga panahon ay darating. And it was written 2,000 years ago. Kung sa time na yon, ang dami ng masasama, lalo pa sa time natin ngayon. No? Mas matindi sa time natin ngayon. At ang kasamaan ngayon, mas malakas ang loob, no? Yung mga tao, mas malakas ang loob nilang gawin, no? Ang kasamaan. Shall we pray for a while, Lord? We are so thankful. Thank you so much always, Lord, for the healing that you've given us, for the strength, for the courage, for the good health that you've given us every day, for your protection sa mga biyahe namin, andyan sa labas. Thank you, Lord, for keeping our family safe. Thank you so much, Lord Jesus. Lord, today, thank you for the outpouring of the Holy Ghost. Bless your word. Jesus, always your word, give us light, give us understanding. Kung ano man ang mga issues namin sa buhay, thank you na andyan ang Holy Ghost, ang Word of God, para kami ay baguhin, para kami ay palakasin at lalong maging matibay sa paglilingkod sa iyo. Lord, again, we always pray, anoint your word with all humility, with all humbleness of our heart. Lord, thank you so much. We are always grateful for what you've done to us, Lord. Thank you so much. In Jesus' name, amen. No. Sa mga hindi late kanina, hindi ko alam ang late, hindi ko alam ang na-late. No. Sa mga hindi late kanina sa klase, sigurado masaya kayo. No? No, na nakarating kayong maaga, sa mga late, sigurado malungkot kayo. No? Sa mga hindi, no, hindi uma-attend, hindi nakaka-attend, no, ng klase natin every Sunday morning, no, hindi ko alam kung may halaga ba, no, sa atin, sa inyo, no, ang klase, no, kasi it's always a big question. Napakalaking bagay na tayo ay maka-attend sa pang-umaga, no, yung mga klase natin na yan. So kung hindi tayo uma-attend, baka ang puso natin wala rito, no, baka ang puso natin somewhere else, no. Hirap gumising ng umaga, no, kaya nalilate. No? Baka mayroon pa dyan, bago umalis ng bahay, nag-aawayan muna. No, bangon ka na! No, malilate na tayo! Ang hirap gumising kasi. No, hirap. No, babanggaan muna bago, no, nilalabanan muna ang sarili bago bumangon. No, kung tayo ay nag-iisip pa rin, pupunta ba ako sa church o hindi? Ibig sabihin, hindi pa buo ang heart mo dito sa church. No? Hindi pa buo ang ating kaisipan, no, na ang linggo ay para talaga sa Diyos.
Because the battle is within. Naglalaban dito sa loob. So, sa verse 1, yun ang binasa natin kanina, perilous time shall come. So, wag na nating entayin yan kasi andito na yan, paikot-ikot lang sa mundo natin sa ngayon. All around us, lahat ng kasamaan, andyan na yan. Mga hardships, difficult times, grievous. Ito, inisa-isa ni Paul dito sa kay Timothy. Verse 2, for men, sapagkat yung mga kalalakihan o yung mga tao shall be lovers of their own selves. Mapagmahal sa kanilang sarili. Kung sarili mo lang ang minamahal mo, ibig sabihin, self-centered. Wala kang concern, wala kang pakialam sa ibang tao dahil puro sarili na lang. Kung anong maganda sa sarili, kung anong kainatnan ng muka, ng asenso sa buhay, lahat. Covetous, mapanlamang. Yung mga hindi atin ay kinukuha natin. Boasters, mayabang, proud. Lahat ito negative. Tindi, Yan yung mga umiikot na espiritu sa mundo natin sa ngayon. Proud, blasphemers. So yung mga blasphemy, yung blasphemy, lapastangan, sa Diyos natin mismo, again, blasphemy, tayo alam natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Alam natin kung ano ang kanyang gawain. Yung pagbigay ng Diyos ng Holy Ghost sa atin, gawain niya yan. Ang pagpapagaling sa atin, mga miracles na yan, gawain ng Diyos natin yan. Yung mga bagay na lahat, nakabutihan, ginagawa niya sa atin, lahat ng yan, gawain ng Diyos natin. Blasphemy, kung sasabihin natin, yan, gawain ng demonyo yan. That is blasphemy. Sagutin natin, why? Because we know what is the working of our God. Alam natin kung ano ang kanyang kakayanan, kung ano ang kanyang ginagawa, tapos mabuti ang ginagawa niya sa atin, tapos sasabihin natin, wala, gawain ng ng masamang espiritu, gawain ng demonyo. Yon ang paglapastangan sa kanyang pangalan mismo na siya ang may gawa, tapos sasabihin natin gawa ng demonyo. That is blasphemy. At atraso natin yon dahil alam natin mismo na siya ang may gawa noon. Blasphemy, disobedient. Pwede naman disobedient na lang, pero may parents pa talaga eh. Disobedient, pwede naman. Ano ba disobedient? Suwail, hindi sumusunod. Pero nilagyan pa talaga, may parents pa. Thank you. Thank you po. Alam mo naman, pag nasa likod talaga ang, pag sa likod yung mag-amen. Yung preacher dito, parang sinisindihan din eh. Okay. Disobedient to parents. Why? Sa panahon pa lang ni Paul, ito na yung klase ng espiritu na tumatakbo. Hanggang sa time natin ngayon, mas malala na. Sinasabi nga nila, yung mga bakla, hindi nanganganak, pero dumadami. Mas mabilis silang dumami kaysa sa nanganganak. Why? Spirit transfer. Yan ang espiritu na madali siyang natabihan. Yung dati dyan, hindi ko talaga makalimutan yun. Yung dyan sa may Manila City Hall, nung time na nagpa-process ako ng building permit sa kanila tertiary sa Greenwich, pasok ako doon sa building official na office nila. Sabi ng isang empleyado doon, ayan, nakita mo yan, yung isa nakasama ng, yung mga staff sa Chowking, mga crew. Sabi, ayan, nakita mo yan? Yung kasama niya. Bakit? Dati lalaki yan. Sabi niya, lagi kasing kasama yung isa eh. Ngayon, pareho na sila. Nahawa na. Spirit transfer. Disobedient to parents. Son, forsake not the law of thy father, and obey their commandments. Honor thy father and thy mother, and honor your father, your parents in the Lord. Sabi dyan ni Paul, kung tayo ng mga tao mayroong magulang physically, by blood, by flesh,
sinusunod natin, ang sabi niya, how much more sa spiritual? No, sabi niya, ganun din yun. Sumunod din tayo. No, disobedient to parents. Why? Marami ito, mga kapatid. No, ang anak pwedeng baliwalain ang magulang. No? Yan ang realidad. Pwedeng kutyain ang kanyang magulang. Pero ang magulang, kahit gaano sinasabi natin, kasama ang anak. No? Kahit anong gawin yan, pag yan may nangyari, na ospital, mamatay, especially the mother, no? Makikita mo kung ano ang puso na mayroon ng isang nanay. No? At sa simpleng pagsagot lang, napabalang, no? Masakit sa magulang yan. Masakit sa nanay yan. You know, para kang gumaganon sa heart mo. You know, yan ang realidad. Tumatagos, bumabaon, disobedient to parents. No, pero ang sabi ng Word of God dyan, sa Proverbs, sabi niya, son, just listen, no, to the counsel, to the advice of your parents, no, especially in the Lord. No. Unthankful, binigyan mo na, nagreklamo pa. No. Bakit ganito lang? No. Yun yung sinasabi natin, yung dalawang bata, pareho silang wala. No. Tapos parehong binigyan ng chocolate. No, tagi-isa sila ng ano bang chocolate? Hershey's, Kisses, ano pa? Toblerone. No, binigyan mo, dalawa sila binigyan. Pareho silang tagi-isa. Tapos yung isa, dinagdagan pa. Pero yung isa hindi binigyan. No, sabi nung isa na isa lang yung kanya, bakit yung kanya dinalawa mo, yung akin isa lang? No. Pero ang realidad, dati wala ka naman chocolate No. Ngayon magrereklamo ka na isa lang yung sayo. No. Kung tutusin, wala ka nga dapat No. No, yung punto na yun. No, minsan ini-exercise yan sa mga kabataan para makita, ano ba to? Swapang ba to? Ano ba to? Bata pa, marunong ng sumilip. Ano bang ugali nito? No, may mga ganong klaseng bagay. No, unthankful, ginawa mo na lahat. Everything that you've done for him, for her, lahat na lang. Pero pag tumalikod, unthankful, ungrateful, walang pasalamat, kasalanan mo pa. No, ganon ka-worse ang tao sa ngayon, mga kapatid. No, unholy. No, ay talagang unrighteous, unholy. No, hindi alam kung ano ang nararapat, ang righteousness before God. Without natural affection. No, sa without natural affection, ito abnormal ito. Pag sinabing natural affection, ikaw na lalaki, dapat may in love ka sa babae. Natural affection. Pag without, anong tawag dito? Without natural affection, ibig sabihin, ikaw na lalaki, ang gusto ko rin, no, ako mismo, ang gusto ko si Brother Roland. No. No. Siguro nang bababae ka, no? Hindi. Siguro nang hindi nga. Bakit? Nalalaki ako. No? Mali ka doon. That is natural affection. Yon ang design ng Diyos, ang lalaki para sa babae, ang babae para sa lalaki. Pag binaliktad natin yan, ibig sabihin, may diferensya ang espiritu natin. No, hindi ayon. No? Truth breakers. No, ito mga troublemakers, false accusers, no, especially yung mga bayaran, mga witness, na wala naman sila dyan, pero gagawa ng kwento para dahil sa may pera, no, ayan, kasama yan dyan sa abomination, Proverbs 6:16 yata, no, abomination unto God. Kasama yan dyan, mga false accusers. No, incontinent, no, walang control, no, sa sarili. No, fierce, no, sumasabog bigla. No, pag konting ano lang, parang yung aso na hindi na tame, no, habang kumakain siya doon, tapos pag ginalaw mo yung kanyang pagkain, no, talagang yung mga hindi na tame yun, biglang sumasabog. No, delikado 'yan. Kasi pag ikaw nandiyan, tatamaan ka talaga pag sumabog 'yan. No, kasi ikaw nandiyan yung mga TNT, yung mga C4 na ba 'yan? C4, C3, mga C4 ba there, mga highly explosives, pag sumabog 'yan, kasama ka talaga. No,
despisers of those that are good. No, hindi nila ma-decipher, hindi nila maisip kung ano ang tama. So, i-despise nila, ibabaliwalain nila. Traitors, no, mga traidor, heady, padalos-dalos, matitigas ang ulo, high-minded, no, mayayabang, lovers of pleasures more than the lovers of God. So lahat na lang, may pera ka, travel all around the world, no, punta ka sa Thailand, sa Korea, punta ka sa lahat ng gusto mong puntahan, no, travel around the world. Yan ang pinagkakabisihan mo sa buhay. Pero pag konting pakikinig sa salita ng Diyos, ayaw na ayaw. No. Yan ang mundo natin sa ngayon, mga kapatid. All those negative, no, evil spirits, no, mga karakter, lahat negative. But God has given us the Holy Ghost, no, to combat all these things. Binigyan tayo ng Diyos ng Holy Ghost para i-combat ang lahat ng ito. Ang title natin, thank you, Brother Roman, ipakita natin. Nag-pray na tayo, ano? Self, the final battle. Ano? No. Sister Ashley, anong masabi mo sa picture natin? No. Sinong kalaban niya? Ito. Sinong kalaban niya? Sarili niya. Sarili niya. Very good. No? Hindi ka naman nagkakape pa, no? Libre ka sana ng kape. No. Self, the final battle. No. Chocolate na lang. Ay, dyan si Dokning. Galit Dokning. No. Self, the final battle. No, ito mga kapatid, isang Roman soldier ito. No, thank you, Brother Roman, nakaharap siya sa salamin. No. Mayroon siyang kalaban. No. No. Ito, salamin yan. Ito. Yan. No. Thank you, Brother Roman. Akala natin may kalaban siya, no, pero yung kalaban niya rito, no, kung anong galaw niya, yun din ang forma ng nasa salamin. No. Self, yan ang kanyang kalaban. No. Our longest enemy of all time. No. At lahat tayo magsasabi na wala nang mas mabigat na kalaban kung hindi ang sarili natin. No. But God, again, has given us the Holy Ghost, Acts 1:8, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Alam ng Diyos, alam ni Paul, na yung mga espiritu na ito, andyan yan paggalagala, lalo na sa panahon natin ngayon. Pero sinigurado ng Diyos para makombat, malabanan natin ang ganitong klaseng espiritu na hindi tayo mahawaan, binigyan tayo ng Diyos ng Holy Ghost. No, para magkaroon tayo, sabi niya, to them, sabi niya, He has given us the Holy Ghost, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. That is why we must use the power of the Holy Ghost. No? Gamitin natin, mga kapatid. No? Huwag tayong... No, for God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. No? At alam natin na ang Holy Ghost mayroong bunga diyan sa Galatians chapter 5, verse 19 to 26. No? May bunga ang Holy Ghost na ibinigay sa atin ng Diyos. No, at yung mga bunga na yan ang pangkontra natin. No, para mapaglabanan natin all these evil spirits, mga masasamang klase ng pag-uugali. At marami sa atin ang talagang naka-realize nung tayo nabigyan ng Diyos ng Holy Ghost, napunta tayo sa church, marami ang nagbago sa buhay natin because of the Word of God, because of the Holy Ghost that God has given us. Pasuyo, Brother Roman, Romans chapter 8, chapter 8. Chapter 8, verse 38. Ito. Yan. Sige, dito muna tayo, Brother Man. For I am persuaded, no, sabi ni Paul, that neither death nor life, no, sabi niya, talagang ako ay kumbinsido, no, na walang kamatayan, walang buhay, or mga anghel, or mga principalities, sa mga kinaukulan, sa mga kapangyarihan, nor powers, nor things present, nor things to come, verse 39, nor height,
no, andyan sa kaitaasan, nor depth sa kailaliman, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Sabi ni Paul, ako kumbinsido na kahit sino man, walang pwedeng magpaalis sa akin kay Kristo. No, sabi niya, kahit anong bagay. No, wala. Kahit kamatayan, presuhan, lahat, wala. Walang makapagpapaalis sa atin, mga kapatid, dito sa church. No, as long as we are faithful. Pag faithful tayo, no, all injustices, lahat ng pwedeng dumating sa atin, basta maayos ang paglalakad natin sa Diyos, sigurado babakapan tayo ng Diyos. No, hindi niya hayaan na mawala tayo sa church. No, yan ang realidad. Pero sino ang magde-decide na ayaw na natin sa church? Tayo. No. Walang iba but ourselves. No, walang iba. Kahit anong encourage mo sa tao, lahat na lang ng kaisipan ginawa na ng mga leaders natin, mga elders natin. No, ganito gawin mo. Lahat ng desisyon mo dapat para sa Diyos. Lahat ng desisyon mo dapat papalapit sa Diyos. Wag na wag kang mag-iisip ng desisyon na ikaw papalayo sa church. No, anong sabi ni President Duterte again? Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. No, wag nating subukan na mag-decide, mag-isip, alis muna ako sa church. No. Walang makakapag-alis sa atin sa church, mga kapatid, except yung sarili natin. No. Maliban ang sarili natin. Kahit yun minsan ang nakakalungkot. Lahat na lang ng Word of God, lahat sa mga klase natin, nasabi na, lahat personally, kinausap na, ganito lahat ang gagawin. Sister, brother, we are so concerned. We love you. We are so concerned about your soul. Dito ka dapat sa church. No, why? No, alam natin ang buhay dyan sa labas. No, sa umpisa, akala mo masaya ka. No, Lord, tama ang desisyon ko. No, hindi ako nagkamali. Kasi ngayon, okay pa naman ako. Anong okay? No, ibig sabihin, mali ang Diyos natin. No, na ikaw okay dyan sa labas. No, hindi ganon, mga kapatid. No, at tayo lang ang makakapag-decide yan. Walang iba. Every day we make choices, we made decisions. Sa pagkain pa lang, tayo ang nagde-decide kung anong kakainin natin. Bawal yan kasi matamis. May kunti lang. Sobra ka naman. Tumalikod ka muna para makasubo. No, minsan lang naman yan. No. Bawal nga yan eh. Hindi nga eh. Battle within. No. Naglalaban. Sabi ng doktor, hindi pwede yan. Talagang saan ang labanan? Wala sa kay kapatid, wala sa kay brother, kay sister, wala kay nanay, tatay. Dito tayo nakikipaglaban. Pagising pa lang natin sa umaga, tayo nang nagde-decide, especially on a Sunday, Wednesday. Pagdating ng Wednesday, pupunta ba ako sa church o hindi? Pwede naman ako magdahilan. Tayo lahat ang nagde-decide yan. No, walang iba. No, sa inumin natin, tayo din ang nagde-decide sa pupuntahan. No, we have a choice. Kung gusto mong magalit o maging masaya, tayo ang nagde-decide yan. Kung gusto mong magkaroon ng bisyo, tayo rin ang nagde-decide yan. Alak, sugal, sigarilyo, lahat ng yan, tayo ang nagde-decide. No. We have fought many battles. And we came out victorious because of Jesus Christ. No. We are faithful in everything. Mga services natin, tithes, offering, outreach, Bible studies. No. But there's always something in us na always pinaglalabanan natin. No. One of our hardest battle is self-control. No, ang isa sa pinaka-problema natin sa buhay, no, yung self-control. No, self-control over temptation. David was a man after God's own heart. No, talagang binibida siya ng Diyos. Nakakita na ako ng tao na talagang mahal na mahal ako. Alam niya kung paano ako pasayin. No, but nawala ang self-control over temptation. No? Andyan, may naliligo no? sa gitna ng kasikatan ng buwan. No? No? Self-control over temptation. No? Solomon, the wisest man no? dito sa mundo. No? Yung wisdom andyan. Lahat, alam natin si Solomon. Pero si Solomon, ano ang sabi niya?
No, ikaw ba naman magkaroon ng 700 wives, 300 concubines? No, sa dami ng 'yan, no, hindi umubra ang kanyang talino. No, siya ay nalihis, nagkaroon ng mga napasama na siya doon sa ibang mga wives niya na iba-ibang Diyos-Diyosan mayroon din. No, all because of self-control. No, over temptation, no, sa food, sa drinks, sa cellphone. No, pag wala tayong control sa cellphone natin, pwede tayong mapahamak dyan. TV is obsolete. No, wala na yung television ngayon, wala na yan. No, dati matagal ang bugbugan natin dito. Huwag kayong manood ng TV, huwag kayong manood kasi masama ang TV. Huwag kayong manood ng sinihan, lalo na pag may nakakita. No, wag manood sa sinihan, no. Lalo na pag may nakakita. Ay, brother, andito ka rin pala. Wag na, sige na, wag na lang tayo basta natin lang to. Akalain mo, no, sa dami ng tao, sa dami ng lugar, matimingan nandito para kayong binuhusan pa rin ng malamig na tubig. No, ay, andito ka. No, yung itsura mo. No, parang gustong sabihin ni Jesus, no, from a distance, I'm watching you. No? No, nakikita kita. No. But now, mga kapatid, sino ang pwedeng pumigil sa atin sa pagdala ng cellphone? No, wala. No. Walang magde-decide kung ano ang pwedeng panoorin natin, pwedeng tingnan, pwedeng i-search. Walang iba kung hindi tayo. Ang television natin, hindi mo madala sa CR. No. Paano mo dadalhin? Kung ang television mo sa bahay, flat screen, na 36 inches, 64 inches, no, paano mo dadalhin sa CR yan? No? Kung may plano kang masama, may plano kang panoorin na masama, hindi mo magawa kasi malaki yung TV. No? Pero itong no, maliit lang na bagay na ito, without self-control, disgrasya tayo rito. No? Every time we come to church, no, ano ang nangyayari? No, posibleng hindi tayo makakonek sa Diyos. No, pag dito nalihis ang ating isip sa maliit na bagay na yan. No, anywhere pwede mo siyang dalhin. No, sa CR kahit saan ganyan. But again, God, our Jesus is watching us. And He is a long-suffering God. No, He is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Ganon kabuti, ganon ka merciful ang Diyos natin, na kahit alam niya, daming kapalpakan nito. No, pero sige lang, pagdating ng Wednesday, magpipray ulit yan, hihingi ng tawad. Lord, thank you so much. No, ganon tayo na mga tao. No. Sa cellphone pa lang, ang dami andyan lahat sa paligid natin, mga kapatid. No, sobrang madaling magalit. No, we have a choice. No. Pwede ka namang sobrang madaling masaya. Bakit piliin mo sa sobrang madaling magalit? No, nasa atin yun. No, madaling, kung sa tubig yan na kumukulo, makakatipid ka sa gasol kasi mabilis kumulo eh. No, mabilis, konti lang. No, madaling manghusga, walang pakialam, walang initiative, masungit, madamot, tamad at iba pa. No, lahat ng yan without self-control, pwede tayong masira dyan. Kahit ngayon, tayo nakikipaglaban sa upuan sa sobrang antok. No? No, pagkano sa upuan? Sa upuan. Yung talagang pilitan na eh. No? Self, the final battle. No? Ang tindi ng bakbakan sa upuan pa lang. No? Kasi pinipilit na huwag kayong malungkot. Napapagdaanan din namin yan. Pari-pariyo tayo dyan, mga kapatid. No, dyan pa lang self-control, no, yung labanan, andyan pa lang matindi na. No, but again, no, just one small positive thought in the morning can change our whole day. No? Isang kaisipan lang, no, na maisip natin, pagising natin, basta sa umaga,
No, umpisa pagising mo, ligpit mo ng mga gamit mo, lahat ng kalat, no, maayos na. No, positive mind, positive thinking, very optimistic. No, dadalhin ka na niyan buong hapon, mayroon ka ng mga accomplishment magawa, pero pagising mo pa lang, aburido ka na. No, buong araw din, it can ruin your life. No, talagang ganun pa naman, ano? Para bang minsan pag naumpisa ng init ng ulo mo sa umaga, diri-diretso na yan. But again, tayo ang may control niyan. No, at bakit natin hahayaan na magpatuloy yan hanggang gabi? No, let not the sun go down upon your wrath. No, yung bang hanggang gabi, wala. Tayo lang ang mahihirapan dyan. No? Just one small positive thought in the morning, no, can change, no, our whole day. Marami ang wala sa atin, maraming resources ang wala sa atin, mga kapatid. Pero mawala man ang lahat, sigurado natin na huwag mawala si Jesus sa buhay natin. No? Siguraduhin natin, minsan ganito, wala na tayo lahat, wala kang pera, wala kang resources, kahit ano. Ang naiwan na lang sa atin, andyan si Jesus. Number 2, yung lakas ng loob. No? Yung lakas ng loob, huwag natin tatanggalin yan. No? Marami sa atin hanggang ngayon nakikipaglaban pa rin. Bakit? No. Yung pagiging matatakotin. No. Number 1, ano bang mayroon dyan? Bakit ka natatakot? No. No. Sabi nga dyan, face your fears. No, harapin mo yung takot na yan dahil number 1, multo mo lang yan sa isip mo. No, wala yan. Anong dapat gawin sa, kinakabahan ako, nininervyos ako. No, pinatawag na ako ni Sister Kate, pinatawag ako ni Sister Ellen. No. No, sabi ni Brother Sam, mamaya usap tayo sa office. No. Hindi na maka-worship. Lord, ano bang kasalanan ko? Buong linggo naman, Lord, I've been so faithful to you. No. Lord, wala akong naisip na ginawang kasalanan. No. Yung pala pag kinausap, sister, brother, no, yung pala ang ganda ng usapan. Hi, Lord, thank you. Pero kaya minsan, after service na lang po natin kausapin. No, kasi pag sinabihan natin kaagad, before the worship, before the service, hindi na yan maka-worship. No, lahat na lang ng kaisipan, no, andyan na, again, battle in the mind. No, sino ang may control? Tayo. Remember again, God has given us the Holy Ghost. God has given us, anong sabi niya? After that you receive the Holy Ghost, you have power. No, yung power na hindi, ito yung kay Darna, kay Wonder Woman, kay Captain Barbell, hindi ganun. No, but yung lakas na i-combat, labanan kung ano itong mga negative, evil thoughts, mga negative spirits na mayroon sa paligid natin. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. No, lahat tayo, sinong gustong tumira, lahat tayo gusto nating pumunta sa kingdom. No, pumunta diyan sa sa Europe, sa tirahan nila ni Queen Elizabeth, no, yung mga castle nila diyan. Ano ba yan? Basta dahil yan ang kanilang Manchester o Buckingham Palace yan. No, gusto nating pumunta because that is the kingdom. No. Pag kaharian, gusto namin tumira diyan. Andyan ang lahat, andyan ang servants, lahat kailangan. No, yan ang kaharian dito sa lupa. No, akala natin masaya. Pero ano ang sinasabi ng Diyos? For the kingdom of God is not meat and drink. Hindi ito about sa laman natin. Hindi ito pagkain ng laman natin. But anong sabi niya? But righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. No, lahat, grabe kayang skandal ni Prince William. No, si Kate, no, si Harry. Antindi ng kanilang, sa palagay natin, may joy, may righteousness, may peace, sa kaharian na yan, wala. No? Pero sinigurado ng Diyos na ang wala sa kaharian na yan, andyan sa atin, through the Holy Ghost, yung righteousness, yung peace and joy na yan, mga kapatid, no? Na hindi makuha, hindi natin mabili doon sa kaharian na yan. No? Wala yan doon, mga kapatid. No? But andito sa Holy Ghost that God has given us. No? Say, praise the Lord. No? So again, mga kapatid, remember. No? Sino ang kilala kay Robin Williams? No, namatay na ito. No? Robin Williams. Si Mel Gibson buhay pa.
no, Mel Gibson. No, matitindi yung kanyang mga pelikula, Whitney Houston. No, ano bang kanta niya sa Whitney Houston? Yung pinakasikat. I Will Always Love You. Yun ba? Whitney Houston, a lot of Korean actors, actresses, K-pop, no? Sa gitna ng kanilang kasikatan, nalulong pa rin sa bisyo. No? Nalulong sa drugs, sa inom. No? Si Mel Gibson talagang alcoholic. Si Ben Affleck, no? In-afflict niya yung sarili niya sa pamamagitan ng kakainom. No? Antindi mga kapatid, ang Amerikano, no, pag na-depress, alak agad. No, ganun sila, alak agad. No, dito sa state of Philadelphia ba yun? No, yung sa Philadelphia, may isang district doon, mga kapatid, talagang ang mga tao sa kalsada, mga zombie talaga. No, nakaganon lang sila doon. Akalain mo, nakaganon lang yan. No, meron namang iba, walang galawan yun, mga kapatid. No, dahil sa drugs. No, yung mga gamot na iniinom nila, mga literal na mga zombie. No? With all these things, kanilang mga kasikatan sa bisyo, no, napunta sa alak, no, anong kalaban nila? Hindi yung mga tao sa paligid. Ang kalaban nila, yung sarili nila. No? Yung mga sikat na mga artista na yan, anong kalaban nila ngayon? Binibida sila, kilalang kilala, but time will come na sila pag lumaos. Ano ang kalaban nila? Sarili nila. No, hindi makamove on, hirap na hirap, no, dahil laos ka na. No, ganito, wala ka na. No, ganyan na yung nangyari sa iyo. No, ang laki ng effect niyan sa kanila, mga kapatid, wala, no, sikat sa buong mundo, supermodel. No. Sigurado kilala ni Mr. Galinto, no, si Bella Gigi Hadid, no? No. No, yung magkapatid na ito, yung mga Hadid na magkapatid, mga supermodel. No, halos ang kinakain na lang yan, mga nuts, no, mga mani. Swerte pa nga natin kahit ano, pwede natin kainin. Kita naman ang effect. No, kita ang effect, pero sila, no, para ma-maintain yung figure na yan na pang supermodel. No? No, supermodel daw. No, yun yung impression, yun yung tingin ng tao sa mundo na pag model ka, pag supermodel ka, yung baywang mo dapat 11, 12, 14. No. Anong klase yan? No. No. Yan ang nilalabanan nila, mga kapatid, sa France. No, sa Paris. No, Paris. No. Yan ang nilalabanan nila. Bakit? No, yung mga model nila anorexic na. No, anorexia na. No, ayaw nang kumain. No, yung magkapatid na ito, Bella Gigi Hadid, yung magkapatid na yan, laging umiiyak yan kung ano na yung mga sakit na punta sa katawan. Dahil pag kumain yung nanay mismo, konti lang yung mga nuts lang. No, binibilang pa yan kung ilang nuts ang pwedeng kainin. No, para ma-maintain lang yung figure na yan. Para pag rumampa, nag-runway na sila dyan, mag-catwalk o ano pa man, pag naglakad na sila, no, talagang pang-model. Pero yung sacrifice, matindi. No. Ang katawan ang nagsasuffer until na yung katawan will suffer depression. No. Wala eh. No. Ano ang habol ng tao? Para ako sumikat, para ako makilala. No, lahat dito naglalaban-laban. No. But one word is enough to kill or paralyze a person or make a person depressed. No, isang word lang minsan, ang ganda mo, pero bakit yung ilong mo parang may diferensya? No? Lahat na lang ng sinabi. Yung mga models na ito, mga artista, pag tinanong mo, anong insecurities mo? Ang dami daw. Pero pag tayo tumingin, grabe, ang ganda, ang gwapo. No, pero sila, pag nasabihan lang ng konti, parang may diferensya yung ano mo. No, so lahat na lang gagawin, no, hindi makafocus, hindi na makapagplano sa buhay, dahil saan nakatutok? Sa simpleng word na ginamit. Hindi maganda ilong mo, hindi maganda pisngi mo, hindi maganda ngipin mo. Lahat na lang ngayon, pag-iipunan, para pagbalik ko, makikita mo, iba na ito. No? Makikita mo, ito, okay na ito. No? Why? Lahat dito sa isip. No?
But again, supermodel, lahat kahit ano pa man. But time will come, anong mangyayari? No? Pag tayo naagnas, yung tangos ng ilong natin, wala na yan. No, yung ganda ng skin natin, may pa, kung si ate pa, yung si Becky Bella daw. No, yung, wala ito lahat, mga kapatid. No, but every day, we fight our own battles. No, sa talino na binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, no, lahat na lang ng exploration ginawa ng tao. If we are updated, ang India ngayon talagang palakpakan. No, India. No, bakit? Yung kanilang spacecraft, Vikram or ano yun, no, basta yung isang spacecraft nila, parang Apollo 11, no, successfully landed doon sa part ng moon to explore sa South Hemisphere yata ng buwan na hindi pa na-explore ng US, Russia, China. Doon nag-land yung kanilang rover na yan, yung kanilang spacecraft. No, palakpakan sila, trillions of dollars ang binabudget nila dyan para makapunta lang sa moon. Lahat ng exploration ginawa na sa hangin, sa tubig, sa lupa, lahat. Ba't ang nakakalungkot minsan, mga kapatid? No, ano naitulong niyan sa kanila? No, wala! Sa dami ng pwedeng i-explore ng tao sa mundo, ang pinakamalungkot, hindi nila naisip na kailangan i-explore ang loob na ito. No, ano ba ang mayroon sa loob na ito? No, scientist magpapakamatay kasi na-depress. No, pero pag tiningnan mo yung achievements, no, yung accomplishment, lahat na lang ng doctorates kinuha. Lahat ng master degree mayroon. But end up, bang! No. Depression. Lahat may problema. Why? Self. No. Hindi pa rin mapunuan. No. But Lord, we are so thankful. No. No, anong sabi niya? I will confine the wisdom of the wise. No, para hindi sila magmalaki. No, I will use the foolish thing of this world to confound the wise. But Lord, we are so thankful that you've given us a chance not to explore everything, but to explore that we have a soul that needs God. Mayroon kaming Diyos, mga kapatid, na nangangailangan sa iyo. No, we can have self-control by trusting God. No. Proverbs 3, verse 5 to 6. Pasuyo, Brother Roman. No. Chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. No. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. No. Lagi nating binabasa ito. At saka, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ito, mga kapatid, no, for us to have self-control. No, dahil minsan, no, hindi mawala. No, ano pa yung isang verse dito? Romans chapter 12, verse 3. No. No. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. No. But to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. No. No. Anong sabi niya? If any man thinketh that he is something ba yun? No? That he is something, he deceiveth himself. No? Itong sabi ni Paul, sabi niya, sinasabi ko sa inyo sa pamamagitan ng grace o biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa akin at sa inyong lahat, no, na ang bawat isa ay huwag mag-isip, anong sabi niya? More highly than he ought to think. No? Yung sakto lang. No? Yung sakto lang na pag-istima ng sarili natin, huwag yung sobra. No? Sabi niya, huwag. No? Kung ano lang. Sabi niya, kung ano lang ang saktong pananaw mo sa sarili mo, yun lang. And never compare yourselves to another. No, ay, hindi ako, mas magaling ako sa iyo. Ang dami kong credentials, ang dami kong mga pinagdaanan sa buhay, ang dami kong doctorate, ang dami kong ganito. Para saan naman lahat ng yan? No?
Wala rin, mga kapatid. Pero anong sabi ni Paul? Highly than he ought to think, but to think soberly. No, sabi niya, dito lang tayo, no, sa kung ano ang nararapat, no, sa atin. Romans chapter 12 verse 9. No, malapit na tayo, mga kapatid. Romans chapter 12 verse 9. Let love be without dissimulation. Yung tunay na pagmamahal. No, advice ni Paul sa atin. Walang kaplastikan, walang halong, no, ang mga dapat tunay. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. No, yung masama, sabi niya, iwasan natin yan, yakapin natin kung ano ang mabuti. No, sabi ni Solomon, my son, no, if sinners entice thee, consent thou not. No, sabi ni Solomon, sabi niya, anak, no, kung mayroong makasalanan na ini-entice ka, inaakit, iniingganyo ka, sabi ni Solomon, huwag mong payagan. No, you abhor, no, that which is evil, cleave to that which is good. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honoring, preferring one another, not slothful in business. No, slothful, tamad. Nakakita na ba tayo ng sloth, no, na hayop? Ay talaga naman, mga kapatid. No. Normal yun kasi sloth yun, hayop yun. No. Alam mo, pag na-timingan na yung sloth napadaan sa kalsada, tapos highway, hindi mo pwedeng antayin siya. No, ang ginagawa ng mga tao, bababa sila ng kotse, tapos kukunin yung sloth, tapos ililipat sa kabilang kalsada para makatawid na. Hindi pwedeng antayin mo siya. Why? Talaga namang, no, ganun ang sloth. Makikita natin dyan pag talagang napakabagal, mga kapatid, not slothful in business, fervent in spirit, no, mainit, i-maintain to the boiling point, no, fervent in spirit, serving the Lord. Sa verse 12, rejoicing in hope, patient, no, may kagalakan, no, nagagalak tayo sa ating mga inaasahan, patient in tribulation, no, continuing instant in prayer. No, patient in tribulation. Sino may gusto? No. Andyan ka na sa tribulation, andyan ka na sa troubles. No, pero sa troubles na yan, kailangan lumabas ang ating pasensya. No, at hindi madali yan, mga kapatid. Again, it's all about self-control, distributing to the necessity of saints, no, given to hospitality, bless them which persecute you. And bless, which persecute you, bless and curse not. Hindi madali ito. But this is the Word of God. Hindi tayo pwedeng mag-question. Bless them which persecute you. Madali ba ito? Pag sinabihan ka ng masama, anong gagawin mo? No, sinabihan ka na hindi maganda, tapos sabihin mo, I love you, brother. No? I love you, sister. Hindi. No, yung heart natin grieving. Pag nakarinig tayo ng masakit na salita, yung heart natin talaga namang, and how can you say, oh, God bless you, brother. God bless you. Ang hirap nun. No? No? Pero ang sabi ng Word of God, bless them which persecute you. Bless and curse not. No, i-bless mo sila at huwag mo silang pakasumpain, huwag mo silang sabihan ng kung ano-ano. But again, mga kapatid, because ang gustong mangyari ng Diyos natin, no, tinitingnan niya lagi yung pag-uugali natin. No, ang lahat tayo naniniwala na maraming mga bagay na talagang nilalagay ng Diyos sa harapan natin para i-expose, ilabas talaga kung ano ang ugali natin. No, at sa mga bagay na yan, no, kumukulo na dugo mo, pero doon ka umano. Doon ka, no, hindi pwede. At doon mo rin ma-realize, no, Lord, thank you na sa tagal ko sa church, nagkaroon na pala ako ng pagmamahal. Nagkaroon na pala ako ng self-control. Kasi kung dati lang ito, Lord,
No, malalaman nila kung sino ako. Ay, wag mo lang ipaalam. No? Kasi hindi talaga maganda pag nalaman pa namin. No? Pag nalaman pa natin. You know? Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. No, ibig sabihin, nilalagay natin yung mga paa natin sa kanilang mga sapatos. Yun nga yung mga term nila, no? Na we sympathize with them, we empathize. Tama ba? Empathize with them. No. Sinasamahan natin sila. No. This week, darating na yata yung bagong kotse ni Brother Roland. No. No. Nung ang bilis may benta nung kanyang sasakyan, we rejoice with you, Brother Roland. We rejoice with you. No? With all from the deepest of our heart. No? We rejoice with them that do rejoice. No? Wala tayong dapat kainggitan. Wala tayong dapat ako rin. Antay-antay ka lang, Brother Roland. Antay-antay ka lang, ako rin. No. No, kung sino ang umaasinso dito sa church, because we are a family, no, we rejoice with them, mga kapatid. No. Walang halo, no. Bakit tayo magkakaroon ng kaisipan na saan kaya kinuha ni Brother Roland yung kanyang no? Bakit parang ang dali-dali niya lang bumili ng kotse? No? Siguro may ginagawa itong hindi maganda. Lahat na lang. No. 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 Beware. No. Yan ang sabi ni Paul. No. But we rejoice, mga kapatid. Kung sino ang umaasenso sa atin because of our faithfulness with God, again, we do rejoice with them. No, pag masaya sila, masaya din tayo. Bakit ka malulungkot? No, Lord, bakit sila parang ang dali-dali? Bakit ako hanggang ngayon wala? Huwag mo itanong sa Diyos, itanong mo sa sarili mo. No, ano ba ang ginagawa mo sa buhay? Bakit hanggang ngayon wala? Sa atin ang question, mga kapatid, we rejoice with them that do rejoice, and weep with them that wept. No? No? Kung weep, no? No? Ano yung latigo? No, we whip them. No? Ibig sabihin, mga kapatid, no, kung masaya, masaya din tayo. Kung sila andyan sa kalungkutan, we pray for them. No, niyayakap, tinatapik, brother, andyan, kasama mo kami, ganito, ganyan. No, lahat sinasamahan na natin yan, mga kapatid. Be of the same mind. No, ibig sabihin, pareho ang ating kaisipan, one toward another, mind not high things, but condescend to men of low estate, be not wise in your own conceits. No. Yung mga bagay na hindi naman nararapat, yung mga bagay na para lang tayo maging mayabang, sabi niya, huwag tayo dyan. No, at kung sakali man, yung mga dito sa mabababa, dapat marunong tayong sumabay, huwag tayong high-minded, nakala natin parang naka-arrive na tayo, no, parang iba na tayo. No. Sabi ni Paul, huwag ganon. Be not wise in your own conceits. No, that's why, sabi niya, we trust in the Lord with all thine heart. No. Verse 17, recompense to no man evil for evil. No. Hindi nararapat na pag ang tao na nakasakit sa atin ay babalikan din natin ng masama. No, sabi niya, recompense to no man evil for evil. No, huwag ganyan. Provide things honest in the sight of all men. No, honest, ibig sabihin yung matapat. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. No. Live peaceably with all men. No. Ayaw natin mabalitaan, mga kapatid, na yung kapitbahay natin, mortal enemy natin. No. No. Ayaw natin mangyari yan. No. Ka-office mate natin, lahat kalaban natin. No. No. We must live peaceably with all men. Ibig sabihin, nasa atin ang self-control, nang gigigil ka na sa kapitbahay mo, pero, no, Lord, ikaw na lang bahala sa kanila. Gusto mo nang banatan, ay hindi. Kapitbahay ko forever ito. No? Hanggat hindi nayayanig, hindi nagigiba ang aking tirahan, andito rin siya. No? No? Tapos sasabihin niya, nag-church ka pa naman. No? Jesus ka pa. No? Pero lahat dito, no, kaaway mo, ang pangit ng ganun.
No, number one, anong sabi ni Jesus? No, I pity my name in your hand. No, God has given us the Holy Ghost. So ang gusto niya mangyari, kung anong fruit ng Holy Ghost sa Galatians chapter 5, yan ang dapat nating isundin, mga kapatid. Verse 19, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. No, wala sa atin ang paghihiganti. Brother, sobra na talaga eh. No, sabi ng Word of God, wag. No. Brother, hayaan ko lang. No. Sinampal niya ako eh. Di sinampal ko rin. Wag ganun. No. Brother, dinibdiban ako. Kaya sinipa. Wag. Hindi natin gawain yan, mga kapatid. No, anong sabi niyan? No, ilagay natin kung saan nararapat yung galit na yan. No, ilagay lang natin diyan. Lord, bahala ka na, ganito, ganyan. No, dahil tinitingnan ng Diyos ang ating pag-uugali. Verse 20, Therefore, if thine enemy hunger, feed him. No? Kung ang iyong kaaway ay nagugutom, sabi niya, pakainin mo. Pakainin, wag lasunin. No? Iba yung pakain sa lason. Ay, ikaw talagang sige. No, alam mo si Putin, no, si Vladimir Putin, si Kim Jong-un ba ngayon? No. Yan sila, kung saang bansa man pumunta, ultimo sariling toilet bowl dala nila. No. Mayroon yan sila. Why? Sa sobrang takot. No. Kasi dati may nangyari na yan, isang leader, no, pagdating lang doon sa CR, mga public toilet or saan pa man, yung hindi kanya mismo, tapos yung toilet na yan, habang nagmi-meeting sila doon, yung toilet na yan, may nakatayo doon na sundalo. No. No, para kung sakaling mag-CR, anong gagawin ni Putin, kaagad-agad, no, doon siya magsi-CR, hindi pwede sa kung saan-saan lang. No, dahil ultimo, no, pwede silang lasunin kaagad, pwedeng patayin, pwedeng may pumasok. No, ibig sabihin, takot din pala sila mamatay. No? Pero akala mo, mayayabang talaga. No, if he thirst, give him drink. No, bigyan siya ng maiinom. No, pag nauhaw, Lord, hindi madali ito eh. No, for in doing so, thou shalt heap coals of fire on his head. No, yung taong mortal enemy mo o ikaw tinuturing niyang kaaway, no, pag siya nagutom, pakainin mo. Pag siya nauhaw, painumin mo. Anong sabi niya? Dahil pag ginawa mo yan sa kanya, siya makaramdam ng sobrang hiya. No, pag ay, hindi pala ako nito. No, hindi pala ako kalaban nito. Ako lang pala nag-iisip, nakaaway ko siya. No, ako lang pala nag-iisip na masama ang loob ko sa kanya. Siya pala wala naman, kasi okay ang ginawa niya sa akin. No? Pero hindi niya alam, talaga namang lahat na lang ng, Lord, thank you sa pagpipigil, sa suffering, lahat na lang ginawa mo na. Pero yon ang dapat. Be not overcome of evil. No, huwag tayong padaig sa masama. No? But overcome evil with good. No, huwag tayong padaig sa masama kung hindi ang mabuti ang dapat manaig sa masama. No, yan, mga kapatid. Last verse, pasuyo, Brother Roman. Romans chapter 13, verse 13. Last verse natin. Let us walk honestly as in the day, no, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, no, not in strife and envying. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provisions for the flesh to fulfill the lust thereof. Again, Lord, thank you so much for giving us the Holy Ghost. No, that we are able to combat kung anuman ang masasama, kung anuman ang pwedeng dumapo, no, sa ating kaluluwa, sa ating espiritu na lahat ng masama. No, wala tayong ibang final battle dito sa mundo kung hindi yung sarili natin, mga kapatid. But Lord, again, thank you so much for giving us the Holy Ghost, no, para lahat ay mapagtagumpayan namin. Thank you, Jesus.